Mapagpalang araw ng Lunes sa inyong lahat, mga giliw kong sumusubaybay. Ngayon ay unang araw sa paggunita natin ng banal na linggo o Semana Santa. Ang ating dalangin na sa pagdiriwang natin ng Semana Santa, maging makabuluhan ito at maging mabunga sa ating patuloy na paghanap ng buhay na presensya ng Panginoon at lalong-lalo na sa pag-alala natin ng kanyang pagkasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Mapalad tayo na mayroon tayong Kristo, mayroon tayong Diyos na nakiisa sa atin. Sa ating patuloy na pagninilay, gagabayan tayo sa ating ebanghelyo sa araw na ito ni San Juan, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 12. 6 na araw bago sumapit ang fiesta ng Pasko, si Jesus ay nagpunta sa Betania, ang bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang amoy ng pabango. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, "Bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabagong iyan." Sinabi iyon ni Judas dahil hindi siya ay may malasakit sa mga dukha, kundi dahil siya ay magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at ninakawan niya ito. Ngunit sinabi ni Jesus, "Pabayaan ninyo siya. Hayaan ninyong gawin niya ito bilang paghahanda para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga mahihirap, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudeo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't nagpunta sila roon upang makita siya at si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalik ng mga punong pari na ipapatay din si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya ay maraming Hudeo ang humiwalay sa kanila at sumasampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, mga giliw kong sumusubaybay, sa ating patuloy na pagninilay sa Ebanghelyo na makakatulong sa pagpalago ng ating espiritualidad, mas magandang balikan natin ng mabuti ang mga gawain ni Jesus na patuloy na kanyang ipinapadama sa mga tao. At narinig natin ang diskurso sa araw na ito na si Jesus ay bumisita sa Betania, sa lugar na kung saan ang kanyang kaibigang si Lazaro ay kanyang binuhay. At nagkaroon din tayo dito ng diskurso tungkol kay Maria na kumuha ng isang buting mamahaling pabango. Hinugas niya ito sa paa ni Jesus at pinunasan ng kanyang buhok. At nang makita ito ni Judas Iscariote, pinuna niya. At sinabihan na sayang lang ang pabango. Mas maganda pa sana kung ibininta ito at yung pinagbilhan ay tinulong sa mga dukha. Ngunit sabi ni Jesus, hayaan mo lang siya. At ang pabangong ito ay binigay sa akin, paghahandang sa aking paglilibing, at ang mga dukha ay kasama nyo habang buhay.
Kaya nang marinig ito ng mga tao na si Jesus ay nasa Betania, dali-dali silang pumunta. At yung mga punong saserdote ay nag-isip ding ipapatay sila sa roh. Dahil sa kanya, maraming mga Hudeo ang nanalig kay Jesus. Mga kapatid, kung titingnan natin ito ng mabuti, ang ating ebanghelyo sa araw na ito, para sa akin, napakatingkad na bigyang diin natin yung sinabi ni Judas Iscariote kay Maria na sayang yung pabango. Sayang dahil hinugas lang ito sa paa ni Jesus. Sana ipinagbinta ito at yung pinagbilhan ay itulong sa mga mahihirap. Mga kapatid, maraming mga tao sa ating paligid ngayon at sa ating komunidad ang naghirap. Oo, totoo nga na minsan sayang ang pabango. Lalong-lalo na kung ito ay mamahalin, ihugas lamang sa paa. Ngunit, alam naman natin na ang intensyon ni Judas Iscariote ay nakawin ang pera. So madaling salita, posible na yung pinagbilhan ng mamahaling pabango ay mapupunta rin sa kanya. Ang pagtulong sa mga mahihirap ay kailangan. Pero kailangan yung taus-pusong pagtulong. Hindi lang sana sa salita na pwedeng sabihin natin na nakawawa naman yung mga mahihirap. Ngunit kung wala tayong ginagawa, ay wala rin silbi ang mga awa at ang mga matatamis na mga salita na sinasabi natin kung hindi tayo kumikilos at gumagawa. Alam ni Marta na mamahalin ang pabangong kanyang hinugas sa paa ni Jesus. Ngunit ang kanyang paghugas sa paa ni Jesus ng mamahaling pabangong iyon ay taos-puso. Posible naisip niya rin na sana mas magandang itulong na lang sa mga mahihirap. Pero para sa akin, alam na alam ni Marta na sa likod ng kanyang ginawa, yung kanyang pagsayang ng pabango na hinugas sa paa ni Jesus ay isang pagpapakita ng kanyang malalim na pananampalataya. Yung ginawa ni Maria ay hindi isang gawain na tinatakwil niya ang mga mahihirap. Pagkos, ito ay isang kilos na nagpapakita na sa likod ng kanyang kawalan din, kahit mamahalin, ay ginawa niya at inalay iyon kay Jesus. Pagnilayan natin ito ng mga buti, kapatid. Sa atin, sa likod ng ating kawalan, kaya rin ba nating gumawa ng mga mamahaling gawain upang ialay kay Jesus? Pagnilayan natin ito ng mabuti. At kung magawa man natin ito, sana magsilbi itong instrumento, hindi lang sa ating sarili, sa ating pagbabago, kundi sa ating kapwa rin, na maibahagi natin sa iba na sa likod ng ating kawalan, kaya pala nating gumawa ng mga mamahaling gawain, mabibigat na gawain, upang maialay ito kay Jesus. Manalangin tayo. Jesus, na aming tagapagligtas, alam mo ang aming kawalan. Alam mo ang aming pagdurusa. Ngunit sa likod ng mga kawalan at pagdurusang ito, patuloy pa rin ang iyong paggabay, pag-akap, at pagsusubaybay sa amin.
Maraming salamat sa mga biyayang ibinigay mo at tulungan mo kaming maging tapat at masigasig sa aming paglilingkod. Hinihiling namin lahat ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.